Hello everyone! Welcome again dito sa inyong card of the day. Yan, yung pinaka-mensahe para sa araw na to or kung kailan nyo man ito mapanood kasi timeless reading ito. Okay? Ito yung magiging guidance para sa araw na to. Thank you so much nga pala sa inyong support, patuloy na pagsubaybay. Sobrang grateful and thankful ako sa inyong mga likes, shares, comments. Malaking tulong po yan. Regarding private readings, pakibasa na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin nyo hanggang dulo. Nandyan po yung details na kailangan. Kung hindi pa po kayo subscribe din sa aking YouTube channel, paano na lang din, pa-subscribe. And, pa-follow na rin po si Teen Arcana. Search nyo yung Teen Arcana. Ayan, kuha tayo isa bilang guidance or pinaka-mensahe. Okay, ito. Kuha natin. You may be dealing with an air sign. Yan, kasi ito air sign energy. Pwedeng Gemini, Libra, or Aquarius ka, or yung person na nakaka-deal mo. Okay, this is a sign na maaaring yung iba sa inyo, mahihirapan kayong mag-move on, or pwedeng nandun kayo ngayon sa process na nahihirapan kayong mag-move on. Whether galing kayo sa isang breakup, or kung ano man itong nangyari sa inyo na hirap na hirap kayong makalagpas, makaalpas, makaget over. Kahit hindi siya breakup. Anything na pwedeng nagdulot sa iyo ng pain, heartbreak, no? And pwedeng na-stuck ka. Kasi ito ay energy ng pagiging, stuck eh. Hindi ka makaalis doon sa ganong sitwasyon or hirap ka. Kahit na tinatry mo, nahihirapan ka. Pwede rin itong pwede rin ito ay senyales na nahihirapan kang mamili, nahihirapan kang mag-decide. Kaya nga merong pagiging stuck, no? So whether pag move on yan, yung pinag-uusapan natin, or pagpili, paggawa ng decision, yan, may confusion and pagiging stuck, struggling na makaalis sa ganyang klaseng situation. Okay. Blockage to eh. And matatanggal lang itong blockage na to once na maging clear ka na sa sarili mo. Ano yung dapat mong piliin, maging decisive ka, makagawa ka ng desisyon, yan yung pinaka makakapagtanggal sa blockage. Or kung ano man yung mga factors na nakaka-affect dun sa situation mo na kailangan mong kaharapin para finally magawa mo yung pagpili, magawa mo yung decision na kinakailangan sa sitwasyon na to para finally maka-move on ka na rin, no? Matanggal yung blockage mo, makaalis ka sa ganyang situation. Okay? Makakatulong if you ask your angels for signs as to what direction to take. So, pwedeng iba sa inyo dito siguro nahihirapan din kayo pagpili ng direksyon sa buhay, path, or kung ano may kinalaman man yan sa career mo, sa relationship mo, etc. Okay? So, importante na maging clear yan. Mag-ask tayo ng help sa ating angels through prayer na bigyan tayo ng clarity para magliwanag yung isip natin, makapag-decide tayo, makapamili tayo. Okay? Or sabi dito, or just listen to your inner voice. It means your heart or your soul or your intuition. Yun, pwede naman yun. Gamitin mo yung iyong heart. No? If ever na nako-confuse ka. Or yung intuition mo. Baka kasi merong inner voice na nagsasabi sa'yo, mag-tune in ka dun. Okay? Yung iba aware sila sa kanilang intuition, no? Very, very aware. Pero yung ibang tao kasi hindi masyado. So, iba-iba tayo. Hindi naman tayo pwedeng magkumpara na ganito, ganyan. Okay? Kumbaga sinasabi dito, listen to your heart
or your soul. Kasi deep down daw, sabi dito sa card na to, you know what to do. Naman pala eh. Maaring alam mo naman talaga yung dapat mong gawin. Pakiramdaman mo lang talaga yung sarili mo. Kung nako-confuse ka, o yun na nga, pinaka-best is prayer. Ask for guidance. Okay. So, ayan, baka kasi may mga moments na kailangan mo kasi talagang mag-decide, no? Dumarating talaga tayo dun sa crossroads na kailangan talaga nating mag-decide sa buhay natin. And kapag hindi natin nagawa yun, na-stuck up tayo dun, baka kasi may ganyang sitwasyon na paparating sa'yo o paparating sa'yo or pwedeng nararanasan mo na ngayon. Okay, so guys, sana nakatulong sa inyo tong reading, nakapagbigay ng kaliwanagan sa inyo. Okay, love you all. Take care and God bless.